Hello sa inyong lahat! Samahan niyo ako guys, pupunta tayo sa isang very popular na jockey club racing museum dito sa Hong Kong. Siyempre, matatagpuan lang yan dito sa Happy Valley. At first time ko itong makapasok kasi during that time, ang alam ko, member lang ang pwedeng makapasok sa Hong Kong Museum o sa mga restaurant o anumang facilities ng Hong Kong Jockey Club. But I hear that na open po ito on public. So, samahan nyo ko guys and let's go! At ayon sa history, ang horse racing o jockey club is founded in 1984 as a mature body to promote. It was an exclusive club whose membership was drawn from the upper class with strict rules of membership with women and people and a suitable background being banned. And this led to the club having no Chinese members until 20 yet. So, yan guys. At syempre ang club na to ay nagiging isang professional na institution mula noong 1971 at ang club ay nag-organisa ng mga taunang karera na naganap sa paligid ng bagong taon ng Chino at sa simula ay tinustusan ng mga commissions ng mga taya na inilagay sa pamamagitan ng mga pribadong club. So during that time si Queen Elizabeth II ay siya ang isang royal charter noong 1960 at naging the Royal Hong Kong Jockey Club dahil nga po ang Hong Kong during that time ay under ng British economy. So hanggang 1996 noong Hulyo 2005 ginawa ang desisyon na itanghal ang mga competition sa equestrian ng 2008 Summer Olympics sa Hong Kong. Ginamit ang racing center ng club sa Shatin at hindi lang dito sa Jockey Club dito sa Happy Valley ay meron pang isang racing sa Shatin na bilang ng pundasyon para sa Olympic at para Olympic na may karagdagan competitions at mga lugar na pagsasanay na isinasama sa mga kasalukuyang pasilidad ng palakasan sa Hong Kong Sport Institute Jockey Club, Bayes River Country Club at ang katabing golf course noong Enero 2023. At ito yung nakikita nyo guys, ito yung milestone na nangyari o naganap noong 1950, if I'm not wrong. So hanggang 2022. So ito yung mga naganap na mga nangyaring racing dito sa Hong Kong. So, ito yung milestone na progress noong 1884-2022. So, maliit lang ang aking kaalaman tungkol sa karera ng kabayo bilang isang sports o bilang isang libangan na may napakaunting interest dito sa akin. Kasi mas marami kasi, syempre Chinese ang nakakaalam ng mga patimpalak o isang libangan na rin ng lottery. Pero gayon pa man ay nasyahan ako sa isang magandang museo. At ito nga, kahit na maliit lang ito, ay masasabi kong isang kaaya-ayang karanasan na pwede kong i-recommenda sa lahat ng mga naririto sa Hong Kong or sa mga visitors pa man na pumunta rito. Kailan lamang noong Enero 2023, pagkatapos imungkahi ni Regina IP ang pagtaas ng buwis sa kita ng pagtaya sa football ng Jockey Club, sinabi ng Jockey Club na sisira ang modelo ng negosyo nito at malalagay sa alanganin ang interes ng publiko.
Kaya noong February 2023, pagkatapos taasan ng Financial Secretary ni Paul Chan ang mga buwis sa pagtaya ng football, ay sinabi ni Chan na maaari silang magkaroon ng kanilang mga reaksyon at gagawin natin ang dapat nating gawin. So, bawat luma na mga gamit noong 1840s na simula ng horse racing or paggamit nila ng loto dito ay aking kinuhanan. So, kung itatanong natin kung kailan nagsimula ba ang racing dito sa Hong Kong? Well, 1840s po. 1840s. Horse racing was brought to Hong Kong in the 1840s by the British. So, simula pa ng British, sabi ko sa inyo, sa British nagsimula ang lahat ng ito. And it wasn't long before it becomes central to city. These days, it's by far the most popular spectator sports in Hong Kong in the 2018-19 season, and the city to race course says in. So, yung mga nakikita natin sa ngayon, yun yung mga kaganapan noong panahon na nagsisimula na hindi pa tayo naisisilang, guys. Grabe, no? At alam nyo ba, sa mga panahon niyon, ang Hong Kong ay mala carnival sa kapaligiran. Talagang, siguro dahil yun lang ang maaaring gawin ng mga tao sa panahon ng 1884. So, nagiging habang ang mga manunood mula sa lahat ng antas ng pamumuhay ay nagsama-sama upang pasayahin ang kanilang mga lokal na bayani. Hindi maisip noong unang bahagi ng kolonyal na mga araw ng mga manunood ay pinaghiwalay ng lahi at klase. Bagaman ang karera ng kabayo ay dating eksklusibo sa mga piling tao o sa mga piling tao sa Britanya, ang sport ay mula noon ay lumampas sa mga hangganan ng socio-economic. At ito yung nakikita nating pinaka-espasyo o racing horse dito sa Jockey Club ng Happy Valley. Ang laki ng mga taya ay maaaring mag-iba, ngunit ang kahulugan ng tagumpay ay pangkalahatan. Ang mga dayuhang henete nangingibabaw pa rin sa karera sa Hong Kong. Ngunit meron ding mga homegrown hero na naging celebrity sa kanilang sariling karapatan. Mga taong tulad ng ipinanganak at pinalaki sa Hong Kong na hinete na si Tony Cross sa lahing Portuguese. Sumali siya sa unang apprenticeships program ng Jockey Club sa edad na 14, ay naging champion jockey ng lungsod ng 6 na beses na may 1,500 panalo sa ilalim ng kanyang sinturon. Kung saan 946 ang naganap sa Hong Kong mula noon, ginawa na rin niya ang kanyang pangalan bilang isang tagapagsanay na nanalo ng 2 titulo ng kampyonato hanggang ngayon. At mula nga ng mahigit 2 dekada pagkatapos umalis ang British sa Hong Kong, kalahating kanan ni Ding, sumayaw kami sa mga club, hindi disco, ngunit ang karera ay nagpatuloy at ito ay hindi nagbabago hanggang sa ngayon. Maraming kaganapan o mga karera na nangyayari. So, hindi lang karera ng kabayo. At ito po yung shape ng Hong Kong Jockey Club dito sa Shatin. So, yan po yung shape talaga. Kaya kung pumunta tayo ng Shatin, ito yung nangingibabaw. Sa labas pa lang, kahit sumakay tayo ng LRT, nakikita natin to. So, ito yung pinakamalaking Jockey Club dito. So, ginanap dito yung Olympics during the time at sa ngayon. So, ito yung kabuuan ng Museum Racing Jockey Club dito. At yan, ay pinapakita at binabahagi ko sa inyo ang lahat ng mga kasuutan nila mula pa noon, yung mga trophies at syempre different kinds, silver, gold, at yung stakes trophy ng 1952, at ito naman yung pinaka inside na nakikita natin, the University Oxford Souvenir na mula pa sa University of British. At syempre hindi maiiwasan nating makita ang tatak ng sapatos ng or racing horse boots, tama ba yun? Na makita natin. So, lahat ng nandito sa loob ng museum, luckily nakuha na natin.
At syempre ito namang binabagi ko sa inyo, nakikita ninyo, ito yung mga uri na kinakain ng mga kabayo. Iba't ibang klase pala ang kinakain nila. Merong barley at different kind of 15 kinds of the food, compound feed. Yan, hindi ko to kilala kung ano ba to. So, marami silang mga uri ng kinakain ng mga kabayo, at ito yung syempre nakikita mostly sa mga nakikipagtimpalak sa larangan ng Jockey Club. At itong yan siya, ito yung pinaka the best na kabayo ng unang panahon nasa hanggang ngayon. At syempre nandito yung mga ilan sa mga ginamit kung paano ikumpuni o pumasok ka sa kabayo habang naglilinis, at syempre yung mga ginagamit nila, and also that yeah, yung different kind of using para ayusin yung pag ano ng mga kabayo. So nakita natin guys, iba't ibang klase ng mga ginagamit nila, mga tools during the time para gamitin sa pagpupok o pag-ayos ng sapatos ng kabayo. Tawag ko dyan, sapatos ng kabayo. At syempre yung mga panglinis na sa mga balahibo, at habang ito ay pinapaliguan. At during ito yung kabuuan ng Jockey Club before. So yun lang guys, at yan ang history ng Hong Kong Jockey Club o Racing Museum dito sa Hong Kong. At maraming salamat, at sana naunawaan yung pagbabahagi ko dito sa Museum Racing Jockey Club Museum, at naintindihan natin yung kung anong nangyari ng panahon ng kanilang ninununuan. So maraming salamat guys sa pagsama muli sa akin, and thank you so much, and God bless us all. See you soon. Sana makapasok pa tayo sa ibang mga museum dito sa Hong Kong. Goodbye guys, and see you. Bye.